Praise God, praise God. Magandang tanghali po muli sa ating lahat. Wow, at muli, ito po si Pastor Walter Faustino. Tayo po ang magsasama-sama muli dito sa ating platform. Ano po? Daily life sharing, real life, real talk, real life talk. At sa hapong ito, mga kapatid, nais ko pong batiin ang ating pong mga minamahal na senior pastors, Pastor Dong and Pastor May. Si Pastor May kasalukuyang nasa Australia for a mission. Ano po? Ingatan po kayo palagi ng Panginoon diyan. At kanina magkasama lang kami ni Pastor Dong. Andiyan sa kanyang office. At mga kapatid, sa hapong ito, let's prepare ourselves and our heart upang marinig ang mensahe ng Panginoon. Ano po? Sa ating pong mga ka-abangers, ka-DLS, we still have time. Ano po? We still have time. I encourage everybody to tag and share. Ano po? Dahil ang pag-uusapan natin ngayon, alam niyo po, for the past weeks, we're talking about the fervent love of God. We're talking about victory, not a victim. In short, mga kapatid, what we are feeding the people for the past weeks is that it will not just strengthen the society, but first we have to strengthen ourselves. And to strengthen ourselves, we have to know our identity. Alamin natin ang ating pong identity. Maraming taong lito, maraming taong nanghihina, maraming taong hindi malaman saan siya papunta because he don't know himself. Amen? And when you don't know yourself, tandaan niyo po ito, we have to go back to the basic. Ask. Ask. And sino tatanungin natin? Ask the Lord. Ask the Lord. Lord, what do you want from me? In what way you designed me? So ngayon, mga kapatid, sa tanghaling ito, the topic is that, ang ating pong topic is, ano nga ba ang ating topic? Hindi, ang topic po natin ay God the Father, of all. God the Father of all. So, alam nyo, in our society right now, we hear from many preachers, and even in motivator speaker or speakers, even in the corporate, sinasabi nila that the generation today is a fatherless generation. Kaya nga po, very important, mahalaga na maunawaan natin yung ibig sabihin ng God, the Father of all. Amen? If last week, narinig niyo po yung teaching natin about fervent love of God, ito po yung kasunod. Mahal tayo ng Panginoon, mataimtim na pagmamahal ng Diyos. Why? Bakit tayo mahal? Kasi tinuturing tayong mga anak. Siya yung nagpapakaama sa atin. And to give you like an overview, kailangan natin maunawaan, mga kapatid, Ayan. God, the Father of all. Hallelujah. Thank you, God. So, marami, in Christian faith, God the Father is a central theological concept right now. What do we mean by theological concept? Alam niyo po, for the longest time, even in 1970s, 1940s, we define Father as a great provider. But we don't define Father as a responsible Father. We thought that providing your family with such comfort sa ating pamumuhay is equated to a responsible father. Alam niyo, even yung pong concept even the concept of competency in the late 60s and late 70s, when we say that a person is competent, is when he delivers the goods. Pag kaya niyang gawin ng isang bagay, competent na kagad siya. Pero nowadays, after the development, after the, this process improvement, the quality management system approach,
Australia designed something, no, which is a competency model. And it was said in that model that kailangan daw po na hindi lang ikaw skilled, no? Dapat daw ikaw ay may cash. This is just an introduction, mga kapatid. This is just an introduction. Dapat daw meron kang cash. Sino may gusto ng cash? Well, that's like, yung cash dyan is a different cash. Cash means K-A-S-H. To be competent, sabi, to be competent, you should have the right knowledge, K, the right attitude, skills, and habit. So, meaning, kahit mataas ang skills mo, mataas ang knowledge mo, pero medyo rough, rough ang iyong attitude, you are not considered competent. No? You are not considered competent. No? So, ganyan din po sa ating pagtingin sa konsepto ng pagkaama. Wow. No? Lord, salamat po sa term. No? Konsepto na pagkaama. Kasi mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal, the concept of a father, no, in general as a parents, no, hindi lang po siya talaga tungkol sa provision o pagpo-provide. There is some aspect of being a father, ay yun yung pag-uusapan natin ngayon, na may mga parte ng pagiging ama na kung minsan hindi maunawaan po ng anak. Ano po kaya yun? Ano po kaya yun? Yeah. Well, in terms of standards, in terms of discipline, in terms of self-control, decision-making. Why? There's a study, mga kapatid. There's a study. No? You can research this. The impact of modern technology to the behavior of a child. Okay? And later on, we will see ba't kailangan natin maunawaan God, the Father of all. Well, first, we have to understand that everything we acquire right now, the knowledge, everything, the comfort, it all comes from God. And it's very clear, mga kapatid. We just acted upon on the opportunity we have. We are given the opportunity to study, we study. Pero who made that opportunity? Ang mga tao na ipinadala sa iyo ng Panginoon. Sino yun? Ang iyong mga magulang. Pag tinignan niyo po ang Biblia, no? Pag tinignan niyo po ang Biblia, nasa introduction pa lang po ako, mga kapatid. Pag tinignan niyo po ang Biblia, the essence of a parents is not really to send their children to luxurious or branded o sabihin natin kilalang school. Yes, you hear it right, no? Napapakinggan niyo po ng tama. Hindi po talaga ang unang obligasyon ng mga magulang ay ipadala ang ating mga anak sa magagandang eskwelahan. Ang unang obligasyon ng magulang ay turuan po silang matutong makilala at sumunod sa ating Diyos. Pag tinignan niyo po yan sa Bible, yan po yung tinatawag na godly offspring. No po? Amen? Pag sinabing offspring po, yan po yung ating mga anak. No po? Kaya, siguro sa panahon na to, parang, Pastor, applicable pa ba yan? These are the questions that really hinders and put the next generation into the edge of extinction. Extinction in what term? Extinction in terms of moral values, moral fibers, in terms of being an honorable generation. No po? Why? Tayo mismong mga magulang, sad to say, we are not sharpened. We didn't intended to be sharpened by the Holy Spirit and by the Word of God. Masakit pakinggan, pero totoo. Because we thought that to build a family is to build it by what we receive on our 15th and 30th. No.
Hindi ang sweldo natin ang nagbubuo ng pamilya. Sakit pakinggan, ano? Pero yan ang totoo. Why? Tandaan niyo po ito. The standard of the Lord is different from our standard. No? At gusto niya tayong paalalahanan, sabi niya sa Deuteronomy 8, verse 18. No po? Sabi sa Deuteronomy 8, verse 18, I, your Lord, I, your God, I gave you the power to produce wealth. Alam niyo po, kaya nagiging burdensome ang buhay natin. Is that there are things we have to acknowledge in life and we don't want to acknowledge it. At hindi lang po ang mga bata ang gumagawa yan. Listening? The generation becomes fatherless not because there is no father, but because the generation rejects whom? Kung sino ang nagpapakama sa kanila. In short, mga kapatid, hindi po palagi na ang kaso ay walang ama ang bata o walang nagpapakama sa bata o inabando ng ama ang bata o ang pamilya. No? There are times na po, and this is very vital to understand, na kung minsan it's not on the natural process. Okay po? Hindi lang sa natural na proseso, kundi in the spirit realm, tayo'y nalalansin ng kaaway. No po? Amen? Hallelujah. So, are you interested sa ating pag-uusapan? Interesado po ba tayo to really dive in how God the Father of all? Bakit? No? Ano ba ang kanyang attributes? Ano ang kanyang ginagawa? What happened? No po? Paano ba yung sacrifices ng pagiging magulang? No? Ano ba yung mga sacrifices na pinakita ng ating Diyos Ama upang sundan ng Diyos Anak, which is Jesus Christ? Okay? And makikita niyo yung pagkaka-relatedness o duksong niya, no po, doon sa itinuro natin na fervent love of God. Nakakatuwa nga eh. Alam niyo po, ang mga staff po namin, mga staff po ng DLS ang nagbigay ng subject matter. Ang galing. Duksong-duksong. Ano? Kasi very related po sila. And by the way, pakisulat niyo po, no, yung kaninang binabanggit natin na ang essence ng parents is not to produce, you know, ang unang-unang obligasyon po natin ay hindi ipadala ang ating mga anak sa magagandang eskwelahan. Ang unang-unang obligasyon natin sa age na hindi pa sila pumapasok, 1 to 5, yeah, ay sila'y matrain, no? Matrain as godly offspring. So meaning, marunong kumilala sa Diyos, marunong gumalang sa magulang, marunong rumispeto sa magulang. At mahalaga na maunawa natin ito. Hindi pa po huli ang lahat, mga kapatid. It's not yet. Lahat po, may paraan pa, may pag-asa pa. Ano po? Amen? So, alam natin, no, sa Bible, that when we say Father, it represents God the Father as the Creator. Tama po ba? Okay? So, kung kanina, I'm giving you an overview regarding dun sa natural father. Ito. We're tagging it on God the Father as the Father of the whole world. Father of our Heavenly Father. Ano po? The Creator and Sustainer of the universe. Tingnan niyo po Creator and Sustainer. Hindi niyo po ba naiisip na isa lang ang baguhin ng Panginoon? Po pwedeng magsalubong ang araw. No? Tanggalin po ng Panginoon ang gravity. Perfect. No? The universe is perfect. Your body is perfect. Ang pagkakadesign ng ating katawan. Alam natin na may Ama, no, na nangangalaga sa sangkatauhan. And even to the point na kung saan when man fall on sin, no po, sa Genesis, no? Pag tiningnan niyo po sa Genesis 3 verse 21. Yeah, tama po ba? Yeah, Genesis 3 verse 21, no po? Kahit tingnan niyo po how God show the fatherhood He has. Kung anong pagkaama meron ang ating Panginoon.
na ipinakikita sa atin na dapat nating gayahin. Kuminsan mahirap tanggapin, kuminsan mahirap ipaliwanag, no? Tikas-tikas ng ulo ng anak mo, ganyan pa rin ginagawa mo, inaalagaan mo pa rin, you still, minamahal mo pa rin niya. Kasi kung tayo naman, kung nung tayo po ang nasa ganung kalagayan, mga kapatid, kung binitawan tayo ng magulang natin, for one, kung binitawan ako ng magulang ko, nung time na nagwawala ako, wala pong nagsasalita, wala pong nagsasalita sa harap nyo ngayon. Amen? No po? Sino po nakaka-relate? No po? Kaya alam niyo po, kung meron man tayong mga kilalang mga magulang na nakakaranas po ng, sabihin natin, challenges sa kanilang mga anak, let's not condemn them, but rather support, encourage them. No? Mano ba naman, padala natin ng mga messages. No po? Encouraging messages, biblical messages. No po? Na wag niyo pong isipin na siya lang po ang may ganun. Sa susunod po kasi, mga kapatid, sa susunod, hindi mo alam kung ikaw pa ba ang meron. Ikaw pa ba? Ikaw ba'y nakatayo rin o ikay nakadapa na rin? And you need somebody to encourage you. Amen? So mga kapatid, if we want to be a blessing this afternoon, no po? Mag-uumpisa na po tayo magturo, mga kapatid. No po? And I'm encouraging you kung we really have this burden to help itong ating mga mahal sa buhay, itong mga kapatid natin, itong mga kapitbahay, mga kaibigan natin mula nung bata. I'm encouraging you, mga kapatid, mga kaabangers, share. No po? I-share niyo po. Kasi ang pag-uusapan po natin ay hindi lang po siya about the natural thing of being a father. Pero ang pag-uusapan kasi natin dito is, what is that original design of God sa mga ama, sa mga magulang? No? Why God showed, no? Kung maalala niyo po, God gave His only begotten Son. Amen? I want you to also look at Abraham. When God required Abraham, hindi niya nga tinuluyan. Di ba? Hindi niya po hinayaan na matuloy yung pagsasacrifice ni Abraham kay Isaac. Nauunawa ng Panginoon. At hindi lang yun. Nakita niya. Ano po? Nakita niya. Okay? Na ang puso ni Abraham ay para sa kanya. Hallelujah. Praise God. Di ba? Ano sabi ng anghel? Don't touch the child. Ang pagiging ama ng ating ama is accurate and precise. Alam niya kung kailan niya i-release yung blessing, alam niya kung kailan niya i-release yung reward, kasi alam niya na ang laman ng puso mo ay siya. Sa ngayon, mga kapatid, in our present time, do we really practice that in our father, in our natural father? Na bago tayo umangal, susundin muna natin ang ating ama. Ha? If that's happening, I believe walang gulo. Kung ang ating mga anak ay natututong makinig sumunod. Walang kiskisan. Walang struggle. But life is not like that because God respect the will of man. God respect your free will. Hinayaan ka ng Panginoon to choose. At sabi nga, this is the struggle, no? Ever learning, sabi sa 2 Timothy. Ever learning but does not come to the knowledge of the truth. Natututo lang tayo, mga kaibigan, mga kapatid. Natututo lang tayo. But we have not come to the knowledge of truth. Hindi po natin talaga na overcome, no po?
yung ating sariling mga desisyon na kung saan these decisions we have should be patterned how God designed the Father and Son relationship. Alam niyo po, sa Bible, no po, highlighted yan yung issue na yan. No po. Yung God the Father as the creator and sustainer of the universe, who is perfect in power, in wisdom, in everything, in goodness. And in the New Testament, anong ginawa ng Panginoon? Di ba, pinadala po ang ating Panginoong Jesucristo. Often speaks of God. Tingnan niyo po the Honorable Son, no, ito narinig namin to kay Pastor Dong. Sabi ni Pastor Dong, mahirap, hindi ka matututo magpakaama kung hindi mo naranasan magpakaanak. Agree? Hindi mo mararanasan, hindi ka magiging, o you cannot be a good father kung hindi mo naranasan maging good son o daughter. And it's very, very alarming today. Kasi ganyan po ang nangyayari sa atin ngayon. Ano po? We're already producing children not ready for the family. Children that don't have basic foundation of faith. Children that don't respect parents. Children that give more value on the material things rather than the true source of things. The true source of knowledge. The true source of life. The true source of righteousness. At ang nakakalungkot pa dito, tayo mismong mga magulang ay kasama sa mga nasisilo ng kaaway o nabibitag ng kaaway. I'll give you an example. Before, ang isang bata po na nagkaroon ng pregnancy, untimely pregnancy, bago makauwi yan, bago makapagpakita yan sa magulang. No po. Ngayon, reverse psychology, not reverse psychology, reverse engineering. No, pag binasa niyo po ang Genesis 2, from 14, sasabihin po doon, God gave man word. Di ba? Ibinigay ng Diyos kay Adan to tender the garden, palaguin ito, alagaan ito, paunlarin ito. So anong ibinigay sa kanya? Responsibilidad. Pag tinignan niyo at binaybay niyo po yan, hanggang pagdating sa 18:20, doon pa lang sinabi ng Panginoon na, okay, hindi pala mabuti na nagsosolo ang lalaki. So I will give you what? A suitable partner. Remember, ang ibinigay ay suitable partner, not perfect partner. These are the things na tayo naman ding mga magulang at yung magiging mga magulang, these are the things that you have to give importance also. Ang mapapangasawa mo ay hindi perfect. You have to put that in your mind and you have to accept that thing. That's a fact. Walang perfecto. No? At alam niyo po, sabi nga, for where the Spirit is, there is liberty. Yung talagang kalayaan natin, yung talagang kaligayahan natin, hindi naman po talaga doon sa kalayaan na magawa mo gusto mo. Kundi doon sa kalayaan ay kayo maging malaya sa hatred, maging malaya sa paggawa ng masama, maging malaya sa paggawa ng kasalanan. Yun yung totoong kalayaan. Pag tayo pong lahat na nasa loob ng pamilya ay malaya sa kasalanan, malaya sa hatred, yan kasi yung gusto ng Ama natin. Yan ang gusto ng ating Diyos Ama. At alam niyo po, sa pagiging honorable ng ating Panginoong Jesucristo, amen? Sa pagiging honorable ng ating Panginoong Jesucristo, He even teach us how to pray. Yes, na po, tinuruan po tayo ng Panginoon, ng ating Panginoong Jesucristo. So, sa Old Testament, nakita niyo po kung paano magpakaama ang Ama. Na po, na kahit nagkasala ang ating mga ninuno, bago niya pinalabas yan ng hardin, na po, ay sabi sa Biblia sa Genesis 3 verse 21, ay binihisan niya ito ng mga anong tawag? Skin of animals. Tunic, no? So ibig sabihin, kung ito'y galing sa katawan ng animal,
ito ay may bahid ng dugo. Symbolic, no? Symbolic gesture ng ating Panginoon that in the future, He will also do that. Pero hindi hayop ang iaalay sa future, kundi ang kanyang sariling anak na ating Panginoon sa Kristo. Na nagtigis o nagtagas ng dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Without the shedding of the blood, there is a redemption of sin. Ang ating Ama, ang Diyos Ama, from the start, consistent siya. Ayaw niyang mapahamak ang kanyang mga anak. Ulitin ko mga kapatid. Our God the Father never intended na isa man sa atin ang mapahamak. Yeah, you heard it right. Pero pastor, bakit po may ibang tao na nakakaranas ng ganito? Alam niyo po, pag nagkaroon po tayo ng, sabi nga, nagkaroon ng variable yung ating buhay. Ibig sabihin, pag sinabing variable, nabago, no? Nawala dun sa normal process, pag sinabi natin variable. No? Ibig sabihin, na dapat 1, 2, 3, 4 lang. Nagkaroon ng 1, 2, 3, 3.1, 2, 3 bago naging 4. Ibig sabihin may nadagdag. And sometimes, this additional procedure, may nagawa tayong mali. May nagawa tayo, kaya tumagal. Di ba? Parang graduation. Bakit tumatagal? No? Bakit tumatagal ang graduation ng isang bata? Instead na mag-focus sa studies, nag-focus saan? Sa ibang bagay. So, may mga ibinagsak na subject, kaya hindi siya nakakapasa at hindi siya nakakagraduate on time. May delay. Okay. Balik tayo sa natural process. In the natural process, mga kapatid, pag meron ka pong violate na procedure, automatic yan, may consequence. At ang pagkaama po ng ating Diyos Ama, mga kapatid, ay hindi lamang pagbibigay ng pagmamahal, kundi also pagbibigay din ng pagdidisiplina. Mamaya po, madidiscuss po natin yan, mga kapatid. Ano po? Okay? So, in other words, mga kapatid, ano po? Sige po, bago po ako tumuloy. Ano? Sige po. Bago po tayo tumuloy, no po, we will be discussing the attributes of God. Batiin lang po natin yung ating pong mga kaabangers, no? Pasensya po. Unang-una, andito po wow, from Australia. Wow, si Ate Lynn Lucero. No po, magandang hapon po sa inyo, Ate Lynn. Diyan po ay hapon pa diyan, no po. Sister Josephine Gato, ayan, from Calamba. Ayan, Ninong Ben, no? Pabalik po ang ating gagawin pagbate. Ha? Ninong Ben, Pastor Mavic, amen. Sister Lichi Bakiran, no po. Welcome po tayong lahat. Ate Yogi, no? Parang kanina lang, nandyan ka sa kape at pandasal, no po. Amen. Si Pastora Micaela Luna, no, ng Angandanan, Santiago. Angandanan Isabela, no po. The Hub of Christ, Angandanan. No po, Pastora Micaela Luna, no. Sarap pong sabayan yan sa worship, no. Tama ba, Pastora Ella? And syempre, ang ating nakita ko to kanina pa, no, si Kuya Clefton Manila, no po. Amen. No, Kuya Clefton, magandang araw po. Magandang hapon po sa inyo. Uy, maayong udto rin diha. Ha? Ayo-ayo lang. Ha? Pastora Mavic, ayo-ayo lang diha. Ha? And then, sino pa po? yan po yung ating pong mga ngayon, ano po, dito sa ating. So mga kapatid, nuulit ko po, no, what we're discussing right now is, it's a holistic approach of how we can understand, no, the fatherhood of our God the Father. Paano ba siya nagpapakaama sa atin? At paano ba nagmo-modeling? Paano ba ibinibigay sa atin yung pamamarisa natin? Even Jesus Christ, no po? Even Jesus Christ, no po? So, ayan, nadagdagan pa po si Ate Shoni Atienza. Ayan, si Ninang Sister Angie Campoy, Marisa Nunez. Amen?
Nanay Carol Astor, and Maribeth Felipe. Good afternoon po rin sa inyong lahat. Magandang tanghali po. At kung tayo po'y nabe-bless sa ating pinag-uusapan, mga kapatid, wag natin pong pigilan. No? Hayaan po natin makarating ito sa ating mga mahal sa buhay. Hindi man natin sila makausap, at least marinig po nilang teaching na ito. At sila yung mabless, magkaroon ng kaliwanagan. Ano po? Makatulong po sa kanila. Amen? Hallelujah. Praise God. Ano po? So ngayon mga kapatid, ano po? Tutuloy ko lang po yung pinag-uusapan natin kanina. Ano? Even Jesus Christ, ano po? Even Jesus Christ, He even teaches the apostles. Po. Alam niyo po, ang mga apostles, bago niya po pinayagan na yan ay magmisyon. Ano po? It took 3 years na nakasama niya ni Jesus Christ. Training nila before they could go to mission. Ano po? At alam niyo po, sabi ni tinuro ni Jesus Christ itong samahan niyo po ako no, sa Matthew 6 na po. Matthew 6 na po. Matthew 6 verses 5 onwards. Ano po? Okay? So, mga kapatid, kung nandiyan po kayo, samahan niyo po ako. Matthew 6. Ano po? Matthew 6:5 onwards. Ano po? Sabi po dito, and when thou prayest, kung tayo daw po'y magdarasal, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. Mga kapatid, anong ipinapakita sa atin ng Panginoon dito? Ano po? When we pray to our God the Father, mamaya babanggitin niya po dito to sa ituturo niyang prayer. First and foremost, we have to be clear in our heart na tayo po'y totoo sa ating Panginoon. So in short, mga kapatid, practical. If we will talk to our Father in the natural, let's make it sure na ang ating puso'y malinis at tayo tapat na nakikipag-usap sa ating mga. Alam niyo po, pag tayo po'y nasanay, no, na we're just saying yes, pero we're not obeying our parents, ang nadidevelop po sa atin ay ang ating puso, no? Ang ating puso na nagkakaroon ng kalyo. Ang tawag, callous heart. Nagkakakalyo po ang ating puso, meaning, nasasanay ka na umuoo ka lang, ha? You're just saying, no, I don't do it, pero alam mo na ginawa mo. In short, you're not being honest to your parents. So, mga kapatid, I want you to realize how God, the Father, show His fatherhood in us. No po? No? Babasahin lang po natin itong prayer na sinabi ng ating Panginoong Hesus sa mga apostles. Then we'll go down to the main main points na po. Sabi po dito, ito po binabasa ko sa King James Version po. Be thou when prayest. Okay, dali lang po Siguro mas maganda kung basahin ko po sa Tagalog. Ano po? Mateo 6, no? Mateo 6:5 onwards, At ang mga sumusunod. Amen? Yan. Sabi po dito, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, verse 6, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita. At ang iyong ama na nakakita ng ginagawa mo ng lihim, ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Ganyan po ang Panginoon. Ano po? Amen? Pagdating po sa, ayun lang po
Pagdating po sa Matthew, lang po. Yan. Yun po ang mahirap pagka yan. Okay. Pagdating po sa verse 7, sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Po. So, ito po, nung time na to ay ang mga practice po ng mga Gentiles ay yung repetitive prayers. Ano po? Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag nyo silang tutularan. Alam na ng inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa nyo ito hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ito po ito yung turo ng ating Panginoon. Ano po? Kung kayo po may hawak ng mga Bible, like Open Bible or yung mga colored Bible, no po, mapapansin niyo po ang mga salita ng ating Panginoong Jesucristo ay naka-red, no po, nakapula. Amen? Ito po, pag tinignan niyo po ito, nakapula po siya. No po? So sabi po dito, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Thy will be done on earth as it is in heaven. So ano ibig sabihin mga kapatid? There is consistency in the application of the principle from God the Father to God the Son. Ulitin ko. Sabi dito, no? Matupad, no po, ang layon, no? O will, no? Dito, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. So ang sinasabi natin dito, there is consistency of application of the principle of God. So paano magkakaroon ng principle ng application, consistency in application pag hindi po tayo nakikinig at hindi natin alam kung anong dapat natin kasalin. Jesus Christ was an honorable son. Kaya kaya niya pang ipakilala ang Diyos Ama. Ang isang bata, mga kapatid, na hindi niya po kinikilala ang kanyang ama. Tandaan niyo po ito. Hindi niya po maipapakilala, maikukwento kung gaano kabuti ang kanyang. Sino ba ang pinakamabisang tao para magpakilala ng kanyang magulang o ng mga magulang? Di po ba ang mga anak? Amen? Kaya sabi ni David, no? Sabi ni David sa kanyang anak, for you my son Solomon, no? Sa First Chronicle. Sabi sa First Chronicle 28 verse 9. For you my son Solomon, know the God of your father. May generational pong impartation para ang susunod na henerasyon ay maprotektahan ng ating Diyos. At ang Diyos na yon ay ang Diyos na nagpapakaama sa atin. Kaya po, God, the Father of all. Wala po siyang ninais na mapasama. Isa man sa atin. He is the creator of everything. He is the source of knowledge and the source of wealth and the source of lahat po, no? Even happiness, even contentment, even peace, even faith. Diyos po ang naglalagay niyan sa ating mga puso. Amen? Mga kapatid, seryosohin natin ang Panginoon dahil ang Panginoon seryoso po sa atin. No po? Hindi po talaga natin magagawa ang gusto ng Ama kung hindi natin kinikilala ang ating Ama. Amen? Dito po sa ating verse, ano po, yung ating main verse, yung Malakay 2:10, ano po. Sabi po dyan, have we not all one Father? Ano po? Has not one God created us? Hindi ba't iisang Diyos ang naglalang sa ating lahat? Why do we deal treacherously? Pangit pakinggan, ano? Treacherously. Sa Tagalog, ano yun? Ha? Sobrang pagiging taksil. Grabe. Bakit natin pinagtataksilan ang bawat isa? At ating pinapahamak, ating binabaliwala ang kasunduan
ng ating Ama. Hindi niyo po ba napapansin yan ngayon sa generation natin ngayon? Parang hindi po ganun kabigat pag sumagot kang oo, tapos hindi mo naman ginagawa. Amen? Parang wala sa kanila yon, wala yon. Pero dati po, alam niyo, pag sumagot po ng oo, pag sinabing hindi ko na uulitin, mabigat po yun. Yung iba doon, yung iba nga po nai-stress, iniisip yun, umiiyak, hindi sila makapayag na. Hindi, nangako na ako kay daddy, hindi na ko nagagawin, nangako na ako kay lolo, kay lola, hindi ko nagagawin. Ito yung mga value system na kailangan nating i-maintain, i-sustain sa ating mga buhay at sa susunod na henerasyon. Alam niyo po, bigyan ko kayo ng background dito sa Malakay. Kung bakit po nasabi nila yan. Malakay lives sa panahon ni Nehemiah, Prophet Nehemiah. Sa kanya po nagsalita ang Panginoon na ang pinagagawa sa kanya ng Panginoon ay sabihin mo sa kanila na pag hindi sila magbabago, judgment ang ibibigay ko sa kanila. Ngayon, parang ganito. Ang mga tao po, pag hindi sanay na itinatama at hindi sanay sa salita ng katwiran, ano po? Anong gagawin niyan? Hindi yan basta makikinig sa'yo. Tama? Hindi po yan basta makikinig sa'yo. At pag yan ay sinabihan mo, posibleng ikaw pa ang masama. Amen? Hallelujah. Basahin ko lamang po sa inyo. Ano po? Kasi pag tiningnan niyo po ang libro ng Malakay o Malakias, ano po? Ang mga nangyari dito, puro po, sabihin natin para siyang magulong buhay, ano po, ng mga Israelita noong panahon nila. Ano po? Sa dali ha, titingnan ko lamang po. Malakias, Malakay. Ayan, sa Malakay. Ayan. Okay, amen. No? Tingnan niyo po ha. Nung daw pong panahon ni Malakay, no po, there are corrupt priests. There are wicked practices, meaning there are pagan practices. Pag sinabi natin pagan practices, mga kapatid, these are practices that are not of the believers. Ang sense ng security ay ang kumita ng pera kahit sa masamang paraan. Nakaka-relate po ba tayo? Ngayon, ganyan din po. Na? May mga tao na pinagkatiwalaan ng posisyon pero anong ginagawa? Yeah? Meron silang false sense of security in their privilege. Dito, sa panahon na ito, ang binabanggit dito ay ang mga priest kasi meron silang privilege. Alam niyo po, napaka-powerful pag ikaw ay priest ng panahon nila. Parang batas ang iyong salita sa tao. Kaya po tinatawag nila dito na privileged relationship with God. So gusto ko pong makita nyo, no, ang sitwasyon ng buhay, ang sitwasyon ng pamumuhay ng mga Israelita noong panahon ni Malakias. Madali po bang magsalita sa mga ganitong klaseng tao? Hindi. Pero he steadfast. Sinabi niya po ang pinasasabi ng Panginoon. Na po, yung infidelity nila ng mga Israel, yung pagtanggap nila ng iba't ibang Diyos, yung paggawa nila ng mga idols, no? Yung pagiging hypocrites nila. Pag sinabi nating hypocrites, mga kapatid, balik harap. Pag sinabing balik harap, pagkausap mo, okay. Pag hindi mo nakausap, iba na sinasabi. Marami pa tayong ganyan ngayon? Yes. Kaya nga po mga kapatid, no, maganda to eh. Alam niyo po, ang ibig sabihin ng Malakias o Malakay is the messenger. Talagang yun ang disenyo sa buhay ni Malakay. No po, ang meaning ng Malaki o Malakay is messenger. Ha? At maaari daw po sabi, ito daw po yung shortened ng Malakya, meaning messenger of Yahweh. Malakya, messenger of Yahweh. Pero alam niyo po mga kapatid, it's not about the terms that we know. Ang unawain natin is that ano ang esensya, not terms. Mahalaga po yung terms, pero mas mahalaga yung esensya.
Nung panahon ni Malakay, siya ang tinalaga ng Panginoon magsalita about the judgment of the wrath of God. Kaya pag tiningnan niyo po ang Malakay, no po, sasampulan ko po kayo ng mga mga topic no po at mga nangyari ang mga polluted offerings, meaning mga hindi po sagradong pag-aalay na yan ay napakalaking bagay pag yan po ay ginawa mo laban sa Panginoon. Maaaring makatakas ka, no? Makatakas ka sa tao pero sa Diyos hindi ka po makakatakas. Sabi po dito, corrupt priest, no po? Even yung mga taong pinagkatiwalaan ng holiness, sila mismo ay corrupt. Tingin nyo kaya anong mangyayari? At pagdating nga po sa verse 10, no po, ito yung sinasabi na sobrang pagtataksil, sobrang kasinungalingan, sobrang walang katapatang mga tao. Kaya nagtatanong po sila. Nagtatanong po si Malakias. Hindi ba tayo ipinanganak lang? Di ba tayo may iisang ama? Nagtatanong siya. Di ba tayo may iisang ama? Hindi ba tayo nanggaling at binuo ng iisang ama? Bakit natin dinidil o bakit natin tinuturing ang bawat isa na merong ano bang tawag doon? Hindi pagiging totoo. Treacherously. At atin pong ipinapahiya at ating binabaliwala ang ating kasunduan sa ating Diyos. Pero tingnan niyo po mga kapatid. Paano ginawa ng ating Ama nung time ni Eva at Adan? Niyaka pa rin sila. Pagdating dito, no po, anong ginawa ng ating Panginoon? Ibinigay pa rin po sa kanila, tinulungan pa rin sila, binigyan pa rin sila ng pagkakataon. No po, pero ang buhay ng mga Israelita sa panahon ni Nehemia at ni Malakias o Malakay is parang anong tawag doon? Roller coaster ride. Kung mapapansin niyo po, dito rin po tinanong no po na kaya bang nakaw ng tao ang Diyos? Will a man rob God? Opo, no? Pagdating po yan sa Malakay 3 Malakay 3 verse 8, no? 8, 9, 10, no po? Will a man rob God? Kaya po ba talagang nakawan? Yes. Through the tithes and offerings. Sa ating mga givings. Naalala ko yung itinuro ni Sister Sally no, sa offering. Sama man pakinggan, pero ito talaga yun. Pag hindi po natin kinikilala ang Ama, kaya natin gawin talaga yung unimaginable thing sa harap ng ating Ama. Sa harap ng ating Diyos. Ano yun? Pagsisinungaling. At pag tinitingnan nyo po sa ngayon, mapapatunayan nyo po ito. Na yung mga generation, kaya nilang titigan ka kahit what they're saying is not true. Nangyayari na ba noon? Yes, nangyayari na po noon yan. Pero ang Ama patuloy tayong binibigyan ng pagkakataon. Yan ang Ama. Ano po? So ngayon mga kapatid, let's dive in. Ano po? Let's dive in. Dito po sa ating pag-uusapan. Ano po? Okay? Hallelujah. Praise God. Whew! Kung meron po mga comment, babasa lang po muna tayo ng mga comment at ng mga, ayan. Okay. JJ Alvarez, good day everyone. Po, Ate Yogi, amen. Yes is yes and no is no. Tama po yun. Yes is yes, no is no, no. Outside your yes and your no, it comes from the devil, sabi sa Biblia. Welcome po, Pastor Michael De Los Reyes from Australia. Po, we're blessed to have you. Rose Dabulus, ano po? Amen. Ano po? Amen, amen. Norma Sales Cadiz, ganun din po, magandang tanghali po sa inyo. Ate Kasing, Ate Rose Dabulus, ano po? Magandang tanghali po sa ating lahat. Pag meron po kayong nare-receive na message, just put it in the comment, mga kapatid.
Nandyan na rin lamang po tayo nakikinig, no? Kung meron po tayong bakit po tayo nag-amen, ilagay po natin. Bakit ba tayo nag-amen? No? Si Brother Cesar Bukat, no? Mga dati po nating kasama to sa Saudi. Salamat sa Diyos ay kahit papano tayo may fellowship, no? Sa mga onlines natin. Brother Cesar Bukat, pagpalain po kayo. So ulitin ko po, para po mas maunawaan at mas makapagbigay po ng background sa ating pong mga tagabasa, tagapakinig, ano po. When we say amen, lagay po natin, bakit po tayo nag-i-amen? Ano po yung ini-amen natin na napuntuhan ng salita ng Panginoon? Ano po? Hallelujah, praise God. Ate Hilda Santos, ano po? At si Pastora Malu, ano po? Pastora Malu Lopez, ano po? Ng The Hub of Christ Night. No? Kamusta na rin po kay Pastor Ruel dyan. Hallelujah. Amen? So, umpisahan po natin. Ano po? Amen. So, sa mga binanggit ko pong instances, mga kapatid, okay, I do hope nakaka-relate na po tayo bilang magulang. Na meron tayong gagawin upang ang ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay, ay magkaroon ng tsansa na mabago ang takbo ng buhay. No, sabi nga sa 1 John, di ba? Sabi sa 1 John 1:9, ano pong sabi sa 1 John 1:9? If you confess your sin, God is just to forgive all your sins. To forgive all your sins. And to cleanse you from all your iniquities or filthiness. At sabi sa Roma, no? Okay? Sa Romans 10. Ano po? Romans 10 verse 9. Dali lang po para sure po tayo. Romans 10. Dali lang po. Sabi po doon, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang nasasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos. Sino yun? Ng God the Father. Ang nire-require sa atin ay pananampalataya. Even in the salvation, even sa usapin ng salvation, ang hinihingi sa atin ng Diyos Ama ay pananampalataya. Hindi kanya nire-require na mag-alay ng libu-libong pilak o libu-libong ginto o hindi kanon. The Father only requires from us faith. No? Ulitin ko po ito binabasa ko sa Tagalog ko po babasahin. Roma versikulo 9, no po? Kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya ng siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga sa kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi na mapapaya. Hallelujah. Amen? Yan ang gusto ng Panginoon, mga kapatid. Through Jesus Christ, through our Lord Jesus Christ, ipinapakita ni Lord, binibigay niya sa atin yung pagkakataon para tayo mahango dun sa buhay natin na punong-puno ng kasalanan. Yan ang ating Ama. Yan ang attribute ng God the Father. Number 1, sige po, no? Marami na po tayong nabanggit, pero ito po yung summary ng lahat ng iyon. Number 1, sa Philippians 4:19, sabi, and my God shall supply. Okay? Ma-apply nyo kagad yan sa natural. No? Ang tatay ko ang nagsusupply. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. No? Sa Philippians 4 verse 19. At ano yun? Providing for His children. Amen? Providing. So ang isang attribute ng Diyos, kung mapapansin nyo mga kapatid, bago nilikha ang tao, balik tayo ng konti sa Old Testament, no po, sa Genesis. Bago nilikha, inilagay sa mundo ang tao, inihanda na po ng Diyos. Ang bundok,
ang araw, ang buwan, lahat, inihanda niya na, pati yung mga hayop, inihanda niya na. Provision. Okay po? So, from the Old Testament, no, gusto ko pa magkaroon kayo ng visual conception na ang aking Diyos Ama, aking God the Father, from the start, inihanda na talaga ang aking pamumuhayan o ang aking titirahan. Pero ang ginagawa natin, tayo mismo, hindi natin pinibigyan ng halaga ang mga binigay sa atin ng Panginoon. Yung mga provision sa atin. Punta tayo sa New Testament. Alam ng Diyos, di ba? Pagdating sa fall of man, nagkasala ang ating mga ninuno. At dumating ang point, sabi, once and for all, once and for all, sa death ng isa, maliligtas na ang lahat. At isa lang po ang binigyan ng Panginoon ng ating Diyos Ama, bunga ng kanyang pagmamahal, sabi sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believeth in Him shall not perish but will have everlasting life. So, ipinapakita dito mga kapatid na gano'n na lamang ang pag-ibig ng ating Diyos Ama. Anong ginawa? Binigyan tayo ng provision. Sino ang provision ibinigay ng Diyos Ama? Jesus Christ. Siya yung provision for salvation. Wala na pong ibang ibinigay na provision for salvation. Siya lang po ang may kakayanan na akuin lahat ng ating mga kasalanan. Though sabi sa Biblia, He knows not. He seen, hindi niya daw po kilala. He knows not sin. Hindi siya nagkasala, hindi niya kilala. Sa buhay niya, ibig sabihin, hindi niya yun ginawa. Pero ang provision ng Panginoon, mga kapatid, ang provision ng ating Diyos Ama, hindi lamang po material na bagay. Even the salvation, even the happiness, even yung faith, galing lahat yan sa Diyos. Mga kapatid, ano pang hahanapin natin? Bakit hindi tayo makapamuhay ng tapat sa Diyos? Marami sa atin, teka-teka. Alam niyo po yung teka-teka? Nung panahon ng Hapon, may mga baril na ganyan ang tawag teka-teka. Tinataktak, babalahan. No, teka-teka yun, teka-teka. Teka, nagbabala pa ako. Sasaksak bago puputok. Ha? Pero pag humihingi tayo, hindi pwedeng teka-teka. Pag tayo ay naghumihingi sa ating Diyos Ama, ang gusto natin, ang tawag doon, parang ATM machine. Pipindutin lang natin, ayan. Tell me, are we being fair with God the Father? Tayo po ba ay nagiging patas sa ating Ama kung paano siya minamahal? We have to reciprocate the provision of the Lord. Sulat niyo po yan. We have to reciprocate, ibalik sa ating Diyos Ama ang mga provision niya na ibinibigay sa atin. Through what? Being faithful. Pagtiwalaan natin ang ating Ama Diyos. No po? So ang una, number one attributes of God the Father is providing for His children. Lagyan niyo po A and B. Natural. Natural, meaning yung natural na mga bagay. He provides for your education, for your job. Pinadala sa iyo ang masisipag na magulang. Ang mga magulang na ang inaatupag lang talaga ay kinalimutan ng kanilang mga sarili at ang gusto nila ay mapaaral nila ang kanilang mga anak para magkaroon ng magandang kinabukasan. Paalala lamang po sa mga magulang. Kung tayo po may pagkakataon pa, ang una po natin kailangan talagang ituro sa ating mga anak. At kung tayo lolo't lola na, ipaalala natin sa ating mga anak na magkakaroon na ng anak. Na ang una dapat natin talagang ituro sa ating mga anak ay kumilala ng otoridad. Ikaw, bilang pinadala ng Diyos, yung magulang sa kanyang anak. Yung pagsunod, yung unang taon, yung unang ilang buwan, papunta hanggang 5 taon mga kapatid, proven and tested na po ito. Both biblical practices and sa ating pong scientific practices. Nakita na po yan na pag ang bata, hindi mo naturo ang sumunod,
hindi mo natutuan ng naturuan ng magandang asal, yung kanyang 1 to 5 years old, be ready. Sabi ng matatanda, naririnig ko to, papaiyakin ka ng bato niya. Ha? Kasi meron tayong hindi ginawa bilang mga magulang. And I pray to the Lord. I pray to the Lord. No po? With all His mercy, no? Sa kanyang habag at grasya. Maipaliwanag, makuha natin in the Spirit upang maituro natin sa mga susunod na henerasyon. Mga kapatid, ganyan po ang ating Diyos Ama. Ganyan ang ating God the Father. He provides not only in our physical needs but also in our spiritual needs. No? Amen? And number 2, no po? Ang number 2 is sa Matthew, no po? Sa Matthew 10, no? Tingnan po natin, Mateo 10:29 hanggang 31. Oh? Matthew 10:29 to 31. Ano po? Ano po? Matthew 10. Ano po? Sabi po diyan, are not two sparrows sold for a copper coin, and not one of them falls to the ground apart from your Father's will? Hallelujah. No po? Ha? Tinatanong dito mga kapatid, no? Diretso ko lang po muna. But the very hairs of your head are all numbered. Eksakto daw mga kapatid. Ha? Accurate. Do not fear therefore. You are more value than many sparrows. Di ba? No? Hanapin natin, no? 29 to 30 para mabasa po natin. 10, 29. Ayan po ha. Yan. Sabi po dito, na asong point, hindi ba't ipinagbibili sa halaga ng isang salapi, tanso, ang 2 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa kung hindi kalooban ng inyong Ama. Kapatid, everything that happens to us, ito po, alam naman ng Panginoon yun eh. Kaya lang, may mga nagagawa tayo, mga kapatid, mga minamahal, na tayo ang gumawa, na kailangan maging handa tayo sa ating mga consequences. Pero dito, ano po, sa salitang binabasa natin, ang sinasabi po dito, ikaw ay mas mahalaga sa mga maya. No? Basahin ko po, itutuloy ko po. At kayo maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa maraming maya. Alam mo, Pastor, pakiramdam ko po kinalimutan na ako ng Diyos. Yung bahay po namin nasira nung bagyo. Lahat po yan. Alam niyo pa mga kapatid, lahat po tayo may kanya-kanyang dalahin. May kanya-kanyang bigat na dinadala. Okay po? At ang kanya-kanyang bigat na yan, mga kapatid, ay test para sa atin. Ang Ama, gusto niya makita ko ikay mapapagtagumpay. Ayaw niya makita na ikay talunan. Pero paano po tayo magtatagumpay na sa tuwing tayo magkakaroon ng pagsubok, dinadaan lang natin sa iyak. Dinadaan lang natin sa paawa effect. Oh, come on. Kung totoo kang tumanggap sa ating Panginoon, kung totoo kang sinasabing ikaw ay anak ng Diyos, mga kapatid, ikay tagapagmana ng Diyos, binigyan ka na po ng kalakasan. Ha? I gave you the power, sabi niya sa 2 Timothy. No? 2 Timothy 1:7. Sabi, God has not given you the spirit of fear, but power, love, and sound mind. Kung minsan, hindi ibinibigay sa iyo ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama, ang mga hinihiling mo dahil pinoprotektahan ka niya sa pwedeng mangyari sa iyo. And I believe on that. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na hindi lahat ng dinasal ko, ginawa niya sa akin. May panahon po ako talaga na nilulunod ko aking sarili nung panahon na ako
Siguro mga 21, 24 years old. Alam mo yung parang, Lord, sige, dito na lang. At least mamamatay akong medyo masaya. Pero ano paalala po ito yung lumang buhay. Alam mo yung lulunodin mo yung sarili mo na alam mo, sobra-sobra na ininom mo, di magkaka-high blood pressure ka na, yung sobra-sobra na yung alcohol sa katawan mo, pero gusto mo pa rin inumin dahil gusto mo mamatay. At least hindi ka nagpakamatay sa ibang bagay. Doon ka lang kunwari namatay. No? Pero wala eh. May plano ang Panginoon. Hindi na yan ng Panginoon ang inyong lingkod ay mamatay. Ilang beses na po na ospital dahil sa pag-iinom. Muntik ng mabangga dahil nakakatulog magmaneho. Ang ating Diyos Ama, bibigyan at bibigyan ka ng pagkakataong magbago. Kaya lang, may panahon yun mga kapatid. No po, kapag naunawaan mo na na ikaw ay nagkamali, huwag mo nang sagarin. Huwag mo nang dalhin doon sa kaduluduluhan. Kasi may sinasabi din po ang salita ng Panginoon sa Proverbs 29 verse 1. No po? Sige po, samahan niyo po ako. Proverbs, no? O Kawikaan. Kawikaan 29:1. Sabi po doon, hindi lang ha, para sigurado po yung babasahin natin. Yan. Ayan, sabi po sa Kawikaan 29:1, sabi po doon, ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahama. Sa English po, pag binasa niyo yan sa English, mga kapatid, kapag daw po ang isang tao, no, palagi mo nang pinagsasabihan at tumigas na daw po, nagkaroon na po ng stiff neck, he will experience sudden destruction without remedy. Sudden destruction without remedy. So mga kapatid, ano po, alam kong maraming nangangailangan ng mga salitang ito. Ano po, ako'y namamanhik sa inyong mga puso. Let your loved ones, let your children, let your brothers and sisters in the physical hear, marinig po nila ang katuruan na ito. Kung papaano tayo pinag-iingatan at minamahal ng Diyos Ama. Ano po, God the Father. Ano po, mga kapatid, all creation was created. Kaya po, Father of all. Kasi ang lahat po yung nagmula sa ating Panginoon, sa ating Diyos Ama. At dahil sa salita, no? Nabuo, di ba? Sabi niya, let there be light. Let there be this. Let there be land. Let there be sea. Salita po yun ng Ama eh. Salita po yun ng Diyos. Ganun po kapangyarihan, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen? And number one, ulitin ko lang, ang provision ng Panginoon hindi lang physical, also spiritual. He provides. Number two, protecting them. Pinoprotektahan tayo ng ating Diyos na kung minsan pinaparanas tayo na parang pakiramdam natin wala tayong value. Alam niyo po kung bakit? In order for us to go back to the basic. What is that? Go back to our Lord. Go back to God. Ano po ba ang nangyayari sa tao? Walang trabaho, magpe-pray for work. Amen? May sakit, magpe-pray for healing. Tama po ba? Ha? Gustong mag-asawa, magpe-pray for partner in life. Amen? O sige, diyan ko lang muna tatapusin. Maraming prayer yan. Prayer lang po muna 3. Pero bakit po, pag binigay na yan sa atin, these blessings ay nagiging dahilan para hindi ka na makita sa church. Binigyan ka ng trabaho, at the end of the day, naging dahilan ng trabaho para hindi ka makapag-church. Ha? Binigyan ka ng partner, grabe ka mag-pray nung umpisa, pero nung binigyan ka ng partner, instead na ang Diyos ay mapakilala sa partner natin, nagkabaliktad. Ano po? Tayo ang nadala ng ating partner. Mga kapatid. Kaya nga po sinasabi na, huwag makipamatok sa hindi natin kapananampalataya. Dahil pressure yan pagkatapos. Ang pinaka-the best talaga, pareho na po tayong mananampalataya. Minsan nga po, kahit pareho na po mananampalataya, may struggle pa rin ang bago mag-asawa. Amen? Ito po yan. Opo. Now, while saying these things, mga kapatid, while saying these things, napakinggan niyo po, huwag naman po kayong sasamahan loob. For example, Pastor, ganyan po pala ang faith nyo.
may partiality, may ganito, may tinitingnan. No. Ang sinasabi po kasi natin, ito po ay panuntunan ng Diyos. Hindi po ito panuntunan lang namin na gusto lang namin yun ang ipatupad. Kaya po namin itinuturo kasi ito po yung panuntunan ng salita ng Panginoon. Na po, na ang babala sa ating pong mga kapwa mananampalataya ay huwag makipamatok sa hindi mananampalataya. Bakit? Kasi nga po problema talagang malaki. Pero salamat sa Diyos, no po? Kung ang ating pong mga naging girlfriend, nating naging boyfriend, ay nadala natin sa Panginoon. No po? Kasi lahat naman yan ang nakakaalam ang ating Diyos. No po? So, there are things na hindi pinapatupad ng Diyos sa atin o hindi agad ibinibigay ng Diyos sa atin dahil meron pa siyang gustong iayos sa ating mga buhay. Gusto mo nang matuto ang iyong anak. Gusto mo nang gumaling ang iyong asawa. No po? Nung ang iyong mga anak ay natutong sabihin nating naligaw, natuto ka mag-pray. Ang iyong asawa natuto pong gumawa ng mali, nag-pray. So anong nabuhay sa atin? Yung discipline of prayer. Spiritual discipline kasi yan. No po? Nabuhay yung pananalangin. Ngayon, kung nabuhay na yan at ibinigay na sa'yo yung kumbaga answered prayer ka na, huwag po natin kalimutan yung disiplina na yun ng pananalangin. Ang nangyayari po sa atin, pag po naibigay ng isang bagay, nakakalimutan natin yung covenant natin sa Lord. Balikan niyo po yung sinabi dun sa Malakay 2:10. No? Dali, balikan lang po natin. Gusto ko lang pong makakita niyo po, no? Sa Malakay 2:10. Ano po, dali lang. Titingnan ko lang po dito kung ma-retrieve ko po para makita po. At least mabasa ko po sa inyo. Ayan, sa Malakay 2:10. Tingnan mo ha. Sabi po dito, hindi ba naiisa lang ang ating Ama? Di ba isa lang naman ang lumikha sa atin? Inaano ko lang po ha, para-praise ko lang po sa Tagalog para po mas maano po natin, maunawaan natin. Bakit natin, bakit po tayo ay ang ating pong relasyon ay punong-puno po ng kasinungalingan, sabi niya, sa isa't isa. At ating binabaliwala ang ating kasunduan sa ating Diyos. Ano yung kasunduan? Yung po yung covenant. Covenant of the fathers. Gusto niyo pong gusto niyo pong makarinig pa na sinasabi ng Diyos na ginagawa ko ang mga bagay na ito upang tupadin ko ang kasunduan ko sa iyong mga ninuno. Ganyan katapat ang Diyos. Sige po, samahan niyo ako. Lord. Mas maganda. Yeah, Deuteronomy. Sige po, basahin po natin. Deuteronomy 8 verse 18. Sige po, puntahan po natin kung meron po kayong Bible. Ano po, puntahan po natin. Deuteronomy 8:18. Usually po, ang nababasa lang natin dyan, that I give you the strength to produce wealth. Pero powerful yung kasunod po nun. Pag binasa nyo po yan. No po? It's about covenant. Di ba? Sa Malakay 2:10, ang sinasabi doon, bakit natin nagagawang baliwalain ang covenant ng ating mga ninuno, ng ating mga ama? Tama? Why? Bakit mahalaga yon? Kasi yan ang pinag-iingatan ng Diyos kung bakit niya tayo pinagpapala. Kasi ayaw niya pong maging sinungaling sa tao. Ganyan ang ama natin. Basahin natin. Sabi po dito, and you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power to get wealth. Amen? And He may establish His covenant upang mapanatili niya, no? His covenant which He swore. Ano yung swore? Ipinangako ng Diyos sa ating mga ama. So, ibig sabihin, sa Tagalog pa, kung idadramatize natin ng konti, kaya kayo pinagpapala ng Diyos kasi gusto ng Diyos sundin, panindigan yung kanyang mga pangako sa inyong mga ninuno. Ganun ang ating Diyos Ama, mga kapatid. His covenant which He swore o pinangako sa ating mga ama, sa ating mga ninuno o tatay, nanay, sabi, as it is this day. Ganun po siya mangako, mga kapatid. Nabibigyan ko po kayo ng example. Na ang pangako ng Panginoon, even in the Old Testament, hanggang ngayon makikita natin tinutupad niya. Ready na po ba kayo makinig?
No po? Okay? Okay. Di po ba si Abraham may dalawang naging anak? Yung pong isang naging anak niya, yun po yung, kumbaga, nag-initiate ang asawa niya na si Sarah na sipingan ng kanilang, ano ba, servidora o server na si Hagar. Si Hagar ay isang Egyptian. Okay? Para madali niyo pong maunawaan. Si Abraham, nagkaanak, siya ang tatay ni Isaac. Si Isaac ay anak sa pangako at ang isa po ay anak sa pagkakasal. Okay? Ang pangako ng Diyos ay magkakaroon ng anak si Abraham at si Sarah. Hindi po si Abraham at ibang babae. Ganyan po kahalagang instruction ng Panginoon. No? Kaya nga si Moses, alam niyo, hindi siya talaga, si Moses naman yung ibig ko pong sabihin na for illustration purposes lang. Kaya nga po si Moses hindi nakapasok talaga doon sa land, doon sa promised land. Yung una, ano sabi ng Panginoon sa kanya? Pukpukin mo ang bato, lumabas ang tubig. Doon sa pangalawa, dahil napatunayan na nila na may tubig, anong gustong ipatunayan ng Panginoon? By words, kaya mong pabukalin ng tubig. Pero anong ginawa ni Moses dahil sa kanyang kapikunan o sa kanyang kainitan ng ulo? Pinalo pa rin yung bato. Lumabas naman ng tubig. Pero sinabi ng Panginoon, dahil sa ginawa mong yan, hindi ka makakapasok sa lupang pangako. Mahalaga mga kapatid ang instruction. Kaya nga po, tayo mga magulang, bigyan natin ng mataas na halaga ang pagsunod ng ating mga anak sa ating mga instructions. Kasi pag hindi po sila nasanay na sumusunod, tandaan nyo, una, tayo mahirapan. Pangalawa, paano ang kanilang kinabukasan pag hindi sila marunong sumunod sa salita ng Diyos? Amen? Na-imagine nyo kaya si Abraham? Paano kaya si Abraham? No? Itutuloy ko lang po. No? For illustration purposes, dun sa halaga ng instruction. Na-imagine nyo po ba si Abraham nung iaalay niya na si Isaac sa bundok ng Moriah? Di ba? Nakataas na ang kanyang punyal o yung kanyang kutsilyo. Di ba? Doon pa lang sinabi. Nung time na talagang tiningnan ng Panginoon kung tutuluyan niya yung pag-aalay dahil yun ang sinabi, ialay mo ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak, ang iyong minamahal na anak ng si Isaac. Gustong makita ng Panginoon kung sino ba ang mas pinagsisilbihan mo at mas mahalaga sa iyo. Yung binigay ko sa iyo o ako na Panginoon ang bibigay sa iyo ng lahat ng bagay. Mga kapatid, ilagay natin yan sa isip natin. Dadating ang panahon na you have to prove to our God who is your God. At sabi sa Romans, kung kanino ka nagpapaalipin, siya ang dinidiyos mo. Kung kanina ka sumusunod, doon ka nagpapaalipin. Okay, now, itutuloy ko po yung kwento nung pagiging tapat ng Panginoon na pangako niya noon na hanggang ngayon makikita mong totoo na may Diyos na nangako. Gusto niyo na po marinig? Ah, kasi ito po, dito natin makikita na ang ating Diyos ang may totoo. Ang ating Diyos ang may buhay. Men, di po ba nagkaroon ng, ika nga ay, sabihin natin, pagtatalo, no? Dahil nakita ni Zara na hindi pwedeng dalawa ang anak na magmamana. Ang tagapagmana ng pangako ng Diyos ay dapat isa lang. At yun ay dapat yung kung sino po yung ipinangako ng Diyos. Na yun ay si Isaac kasi nanggaling kay Sarah at kay Abraham. Okay. Nagkaroon ng anak si Abraham kay Hagar na kanila pong servidora. Ito po ay isang Egyptian. At ang pangalan po ng anak nila ay Ishmael. So, dalawang tao. Isaac, Ishmael. Amen? Mag-focus muna tayo doon kay Ishmael. Si Ishmael po ay, sabi, dahil hindi pwedeng dalawa ang tagapagmana, sila po ay pinaalis. Di po ba? Pinabaunan ng pagkain, pinaalis. Pero dumating sa point, sabi ng Panginoon, dahil nakita ng Panginoon na siyempre, di ba, bilang ama, si Abraham, bilang ama, nalulungkot siya. Pero sinabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, huwag ka mag-alala. Dahil ang anak mo. Kung paano ko pagpapalain si Isaac, huwag ka mag-alala. Pagpapalain ko rin ang anak mo si Ismael. Basahin po natin yan. Ano po? Now, tanong ko, ang
ang descendants ni Ismael, ito po yung mga taong nasa Middle East. Sila po yung mga tinatawag nating Muslim sa panahon ngayon. Ang descendant ni Ismael ay amang Muslim. Tanong ko po sa inyo, tinupad ba ng Diyos ang pangako ng Diyos kay Ismael, kay Abraham para kay Ismael, na siya man ay pagpapalain? Yes. Anong binigay na regalo ng Diyos? Anong pagpapala ng Diyos sa descendant ni Ismael? They are no renowned as oil producing country. They are known as what? Gold producing country. Pinagpala po sila, mga kapatid. Pag tinignan niyo po ang lifestyle, katulad ko po, ako yung nakapagtrabaho sa Middle East, nakita ko ang lifestyle nila, ang mga sheikh, yung mga matataas na tao sa kanila. They can even abandon a luxury car kasi kaya nilang bumili kahit kailan. Yeah. So, balik tayo sa topic. Tinupad ba ng Diyos hanggang ngayon? Meron po bang validation na masasabi po tayo na ang Diyos na nangako kay Abraham noon ay tinutupad ng Diyos hanggang ngayon? Yes. Totoo ang Diyos kasi natin, mga kapatid. At sabi nga dyan sa Deuteronomy 8:18, ginagawa ko itong mga ito upang tupdin ko ang pangako ko sa inyong mga nino. Ang Panginoon talaga natin is faithful God. Hindi tayo iiwan ng pababayaan. So nakuha niyo po mga kapatid yung pangako ng ating Diyos kay Abraham, hanggang ngayon tinutupad ng Diyos na siya may pagpapalain. Ang lahi ng anak na si Ismael ay pagpapalain. Napakayaman kaya ng Middle East. Okay, trivia. Baka hindi po natin alam. They are the number one exporter of vegetables. Ang mga tao namumuhay sa buhangin o sa disyerto, sila pa ang number one producer ng vegetable. Hallelujah. Ha? Kung hindi ba naman tapat ang Diyos sa kanila? Pero may pasubali ang Diyos. Sabi, hindi matitigil ang awayan ng magkakapatid na yan. Hindi matitigil ang gera sa kanilang mga descendants. Happening? Happening. Sila mismo nagagerahan. Amen? So ngayon, mga kapatid, siguro napipicture nyo na anong klaseng ama yung ating ama, God the Father. Amen? So ngayon, diretso po tayo. Meron pa akong 101 points. Hindi po, konti na lang ito. Saan ba tayo, Gab? Tapos na tayo sa protecting. Number 3, encouraging. No? Sa Psalms 10:17. No po? Sabi po sa Psalms 10, no, bilang ama po, okay? Dapat po pala, no, kaninang umaga lang, no, nung pakikipagkwentuhan po namin doon sa mga bisita natin dyan sa church. No? Sabi ni Pastor Dong, we must break the will, but not break the spirit. Sige, sa bago pa lang po nakapakinig, anong ibig sabihin nun? Alam niyo po, ang dapat po nating ipinagpe-pray na ma-break po yung will, yung pagdedesisyon ng mali ng ating mga anak. Pero sabi, don't break the spirit. Alam niyo po yung nawawala na ng kumpiyansa yung ating mga anak dahil sobra tayong magsalitang ng masasakit. Totoo po ba? No po? Kasi hindi naman po mababago ang buhay ng anak natin kung magbibitaw po tayo ng masasakit na salita, sharp words. Hindi po. Alam niyo po kung bakit? Listening? Everybody listening? Dahil ang pagbabago po ng ating anak, kahit po yan ay palagi nating bigyan ng word, no? Paalalahanan natin na, anak, itagdag mo to sa buhay mo, anak, sabi ni Lord. Be faithful, anak, sabi ni Lord. Be prayerful, anak, sabi ni Lord. Huwag mo siyang kakalimutan. Okay? Magpakamagulang lang po tayo. Dahil ang Diyos, ganyan din naman sa atin. Amen? Nagpapadala siya ng tao para paalalahanan ka. Magugulat ka, biglang pagbukas mo ng cellphone mo, yung YouTube ang tinutugtog, worship song. Yung kaibigan mo na matagal mo nang hindi nakikita na ang huli mong alaala sa kanya ay siya ay drug addict, siya ay ganito, siya ay ganyan. Siya pa ang nagpadala sa'yo ng verse. God works in many mysterious ways. And He encourages you. He encourages us. No?
So yung pangatlo po, attribute ng God the Father ay encouraging. Lord, you have heard the desire of the humble. Na? You will prepare their heart. No? You will cause your ear to hear. Hallelujah. Ano yung mahalagang salita? Humbleness. Prepare. Prepare ang ating mga puso. Hanggat hindi ka talaga tapos pa sa iyong sarili. Ulitin ko. Listening? Hanggat hindi ka pa tapos sa iyong sarili. Meaning, mapagmataas ka pa rin. Wala naman akong ginagawang mali, pastor. Wala po akong tinatapakang tao. Wala po akong nilalabag ng mga batas. Well, ang ating pong pagkakaroon ng relasyon sa ating Diyos ay hindi po dahil mabait ka o wala ka nilalabag na batas. Ang tanong, tinanggap mo na ba siya sa iyong buhay? Nananampalataya ka ba sa Diyos na siya ang Diyos, Hari at buhay? King, no? You're the King, Hari, tagapagligtas, Savior ng iyong buhay. Oo, Pastor? Kailangan ko lang ibigay yung aking faith, aking pagtitiwala. Opo, yan po yung nakalagay sa Ephesians 2 verse 8. Ano po? Ang Diyos, mga kapatid, i-encourage ka niya. Bibigyan ka niya ng mga light moments para makabuelo ka, para makabuelta ka ulit. Pero sana po, ulitin ko po, pag tayo po yung naka-bounce back sa ating buhay, huwag na po tayong bumalik doon sa dating buhay natin kung bakit tayo bumagsak. Alam mo na, nagpabagsak sa'yo ay ang iyong bisyong drugs. Pag ikay nakatayo na, huwag ka nang bumalik sa drugs. Alam mo nang nagpabagsak sa'yo ay ang pagsusugal. Pag ikay nakabawi na, ang encouragement sa atin ng Panginoon, go and sin no more. Naalala niyo po? Yung sa Samaritana, sa John, ano po? Ano sabi ng Diyos? Sabi ng Panginoong Jesucristo? Go and sin no more. Go and sin no more. Na kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan, ang Diyos ay tapat na ikay patatawarin sa lahat ng kasalanan at lilinisin sa lahat ng iyong karumihan. Sabi po yan sa unang Juan 1, versikulo 9. Ganyan po ang encouragement ng Panginoon sa atin. Nasabi niya, meron pa siyang sinabi, di ba, sa Isaiah? Uuna ako sa iyo, papatagin ko ang mga bundok at ang mga nakasirang gate, wawasakin ko ang mga kandato nito. In short, bubuksan ko ang langit, ang oportunidad sa iyong pamilya. Kapatid, kung tayo lamang po magpapakita ng totoong pagtitiwala sa ating Panginoon, tandaan niyo po ito, mga kapatid. Tandaan niyo po ito. Ang inyong lingkod, pwedeng ilang beses na pumpatay. Pero dahil nung naintindihan ko na ako yung binibigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon, hindi na po ako lumingon sa dati kong ginagawa. Naging mabilis ba? Naging smooth ba kagad? Naging ang kulay ba ng buhay ko? Parang green kagad lahat? Hindi po. May proseso. Pero ang maganda po, naramdaman ko sa aking puso that I have eternal security dahil tinanggap ko, sinunod ko, pinakinggan ko ang ating Panginoon. Kasi yun po ang isang palatandaan na ikay tumanggap sa Panginoon. Di po ba, sabi natin, para namang hindi pa yan tumatanggap sa Diyos, parang hindi pa nagbabagong ugali niya. Mayroon pong palatandaan kasi. Sabi ng ating Panginoon sa John 10:27, basahin niyo po. Sa John po, buksan po natin, John 1. Tama po ba? John 10:27. Oh Lord, hallelujah. Sige po, tingnan po natin John 10:27. Ano po? John 10:27, yan po ay tungkol doon sa ang my sheep hear my voice, no? Sa English po 'yon, no? Ayan. Sabi po sa John 10:27, mga kapatid, no? Ang palatandaan po, kung tayo talagang sabihin natin tumanggap na sa Panginoon at tayo nating magbago, no po? At tayo po ay nagpapasakop na sa Diyos. Sabi ng Panginoon, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. So, yung number 1, nakikinig. Nakikilala ko sila. So, kilala tayo ng Diyos. Amen? At sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan
Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa aking ninuman. Yan yung eternal security, mga kapatid. No one can pluck you kung ikaw ay tumanggap na talaga sa Panginoon. Mga kapatid, pakinggan niyo po yung sinasabi ni Pastor. Kung ikaw ay totoong tumanggap sa Panginoon. Ang sabi ng Diyos, no one can pluck you from my hands. Anong requirement? Kung ikaw ay totoong tumanggap. Okay po? Amen? Yan ang encouragement ng ating Panginoon, mga kapatid. Ha? Yan po ang encouragement ng ating Panginoon. Po. Sige po, babasa po tayo bago tayo magpatuloy. Sabi po ni Nanay kasi, ano po? Trust in the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Tama? No? Welcome po kay Sister Jufe, no po? From Dubai, no po? Amen. Praise God. Ate Weng Molera, Ate Jonah Santos, no? Ate Imelda Ramos, welcome po kayo. Amen. Okay? Ate Jufe, namimiss namin ang iyong mga pagkanta. Ha? Itag mo kami sa iyong mga dinadownload sa YouTube para po mapakinggan natin. Hallelujah. Yolanda Hiao, amen. Tapat ang Diyos na nangako noon, ngayon at magpakailan. Totoo yan eh. Gusto niyo talagang alam niyo po, habang nakikita po natin no, yung manifestation, how accurate and how true yung pangako ng Panginoon na hanggang ngayon ma-verify mo with your own eye, sa iyong mga nakikita, makukonclude mo na talagang totoong may Diyos na nangako, mga kapatid. Ito po, buhay. Amen? Wag na po natin sabihin na, kasi ganito, kasi ganyan. Yung pong mga bagay na hindi mag-glorify sa ating Diyos, tabi na po natin. Itabi na po natin yan. Amen? Hallelujah. Praise God. No po? Sabi po ni Don Lasierda Asares, no? Welcome po, Brother Don, ano po? At si Kuya Willard, no? From Kalamba, tama ba? Kuya Willard. Amen. And ayan, hallelujah, praise God, no? So mga kapatid, ano po? Tandaan po natin yung mga encouragement na ginagawa sa atin ng Panginoon. Ano po? Ang salita ng Panginoon makapangyarihan. Tandaan niyo po yan. Ano po? Makapangyarihan ang salita ng Panginoon kung ito'y tatanggapin natin sa puso, sa ating mga puso, na may dalisay na pagtanggap, na may kababaang loob, na may pag-iingat sa ating mga puso. Amen? So, ngayon mga kapatid, may paalala. Ano po? Ang Diyos po, pag hindi ka po nakuha na maturuan sa kaginhawahan, yung iyong ginagawang mga violations sa natural process, yung iyong ginagawang nga ay hindi pagsunod. So, ibig sabihin, may binaviolate kang law ng batas ng ating Panginoon o commandment, may kapalit din po yun. Opo. May consequence yung hindi natin pagsunod. Opo. At ang nakakaano nga po, yung maunawaan mo na you can choose your decision but you cannot choose your consequences. Kaya mong mapili ang iyong desisyon whether tama o mali. No? Kasi ang Diyos, mga kapatid, tandaan niyo po, yan po yung pagkaama ng Ama ng ating Ama. Galing ano? Ang pagkaama ng Ama, alam na eh. Alam niya na eh. Sabi niya nga, even the number of your hair, alam niya. Yung gagawin mo, alam niya. Yung iniisip mo, alam niya. But, tandaan niyo po, hindi niya po papakialaman, hindi po siya mag intervene even the Holy Spirit, hindi siya mag intervene sa iyong will. Consistent po ang ating Diyos niya. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Ano po?
Consistent po sila dyan. Hindi po nila pakikialman. They will not, sabi sa Tagalog, di nila sasalansangin ang kanilang mga salita. Nung binigyan tayo ng will, freedom to choose, yun. Ang salita ng Panginoon, ito. Pinaliwanag na sa iyo ng ilang beses, ganito. Pero kung ayaw mo pa rin sumunod, sabi sa Biblia, you will suddenly experience sudden destruction without remedy. Kasi kung ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, tandaan niyo po, ang Diyos din po ay Diyos ng ayusan. Diyos ng justice o katwiran. Kaya po, especially sa mga magulang, no, yung mag-asawa, no, na minsan nagtatalo po kayo paano nyo papalaki ng inyong mga anak. Balik po tayo sa Biblia. Hindi po, ang pagpapalaki po kasi sa anak, hindi po debate sa reasoning. Ulitin ko po yung mga bagong mag-asawa o sabihin natin yung mga matagal na rin mag-asawa na may pinapalaki pa tayong mga anak, may pinapaaral tayong mga anak. Ang pagpapalaki po sa anak, no po, sabi sa Biblia, dalhin daw po natin sa panuntunan ng Diyos. Amen? Sa panuntunan ng Diyos. Hindi daw po sa pangangatwiran na naririnig natin sa YouTube, pangangatwiran na nababasa natin sa mga ano ba tawag doon? May mga hugot sa Facebook. No. Go back to the basic. Read your Bible. Okay po? Go back to the basic, read your Bible. Ask your pastor. Kung wala pa po kayong church, wala pa po kayong pastor, find one. Kasi hindi po natin kita lahat ang nangyayari sa atin. Kailangan po natin na may nagsasalita sa ating mga buhay. No po? At ito po yung panghikayat ko sa inyo. No? Encouragement, sabi nga po. Matagal na natin sinubukan ng kakayanan ng mundo sa ating buhay. I'm sure nakaranas kayo ng small wins, temporary wins. But that's it. That's temporary wins. Pero kahit maganda ang posisyon mo, kahit nakapag-secure ka ng magandang amount sa bangko, hindi assurance na ikaw ay may kapayapaan. Hindi assurance na ikaw ay may katiwasayan. Na pag ikay matutulog. No? Alam mo yan po yung isa sa pinakamasarap na na-enjoy po namin ako rin, no? Personally, bilang lingkod ng Diyos. Yan po ang isang ine-enjoy ko. Pag sinabi kong matutulog ako, matutulog talaga ako. Well, hindi, amen po. Hindi po sa akin problema na yung sasabihin sa akin, ganito, ganyan, ganito, maingay. O kaya, nakapagkape kasi ako kanina. Kaya, yung will, mga kapatid, pag na-practice natin yung will into the inner mind, into the inner self, kapatid, kaya mo pong pasunurin ang iyong sarili. Kaya mong pasunurin ang iyong sarili. Amen? At wag po natin palaging idinideclare yung isang bagay na ayaw nating mangyari. Yung isang bagay na ayaw natin, wag na nating hayaan na marinig ng kalaban yan, dinideclare niyo pa, sinasabi niya pa. Hindi ka makatulog, huwag mo nang sabihin na, iba yan, di ako makatulog. Lalo ka nga asat mo. Umpisan po natin talaga na i-declare yung mga ganyan. Maliliit na bagay, pero yan po ay mahalaga. Na ma-practice natin yung spiritual authority natin. Ano po? Ano po ba yung spiritual authority? Yung, alam mo yun na beyond your physical capacity. Pagka nanggaling dito at nanggaling dito, yung spirit mo ay nandun sa, sabihin natin, may kapayapaan. Di ba? Sabi, I have not given you the spirit of fear, but love, power, and sound mind. Love, power, and sound mind. Ano yung sound mind? Maayos na kaisipan. Kung may maayos kang kaisipan, hindi mo i-entertain yung mga nagre-remang salita ng kapitbahay mo na masakit mapakinggan. Hindi mo hayaan na magrema sa tenga mo yung ibinibintang sa'yo na ganyan ang ginagawa mo. Yung nagre-rema sa tenga mo na, ay nako, alam mo si kumaring ganyan, ganyan. Alam niyo po, turuan natin ang ating mga sarili na pag tayo matutulog na 30 minutes before, talagang kailangan po nating practicein to. Disiplinahin natin ang ating mga isip. Huwag tayo ang maging alipin ng ating isipan. Tayo ang magpasunod yan sa isip natin na yan. Kaya po yan. Pray, pray, pray. Ito po, pray. Ito po,
Amen? So ngayon po, ang kasunod ay yung ang apat, ano po, sa 2 Corinthians 1, 3 to 4. Ano po? Hallelujah. 2 Corinthians 1, 3 to 4. Basahin po natin, ano. Ikalawang Corinthians. Sorry ha, iba po pala yung akin na ilagay dyan. Ano po? Roma and Corinthians. Babasahin ko lang po. 2 Corinthians 1. Okay? 2 Corinthians 1. Alam niyo pa mga kapatid, mapapansin niyo yung attributes ng ating Panginoon. Kanina encouraging, ngayon comforting naman, no? Paano ba tayo kino-comfort ng Panginoon? Amen? Hallelujah. 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 Amen? Kaya po mga kapatid, no po, sabi po dito, basahin ko po ha, 2 Corinthians 1 verses 3 to 4. Sabi po dito, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Ang Ama na kahabagan at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Amen. Pag sinabi nating aliw, yun po ay kasiyahan, kagalakan. Ano po? Kaaliwan. Ano po? Verse 4, inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya ay maaliw naman namin ang mga nakahapis. Amen. In short, you are blessed with happiness to bless other people with happiness. You are blessed to be a blessing. No po? Ganun pong mag-comfort ang ating Panginoon. No po? Inaaliw po tayo upang ang ating kaaliwan naman daw po manatanggap. Ay, may bahagi natin na ang mga naghahapis o nahahapis o nalilungkot o nalulumbay ay mabigyan din po natin ng kaaliwan. Pag kinumbert nyo po yan at pag yan ay inano nyo po sa katuruan, practical pa rin ba? Practical. Why? Paano? We cannot give what we don't have. Hindi mo kayang ibigay ang wala ka. Kung wala ka po nung aliw, kung wala ka po nung kaligayahan, wala kang kapanatagan, hindi po natin kayang ibigay. Hindi po natin kayang ituro. Ano po? I mean, you cannot manifest in your life. Ano po? Amen? So, pag tinignan nyo po yan, ano po, mag-umpisa ka dun sa provision. No? Huwag nyo pong kalimutan yung provision ng Panginoon from the start sa Genesis. Ibinigay niya na lahat. Inayos niya ang mundo. Araw, bituin. Ano po? Bundok, ilog, dagat. Lahat yan inayos niya na bago niya nilagyan ng tao. Ang provision o ang providing na sinasabi mga kapatid, huwag niyo lang pong tingnan na, Pastor, bibigyan niyo pa, Diyos Ama, bibigyan mo ba ako ngayon? Hindi lang po ngayon ang provision ng Panginoon mga kapatid. Way back in the Old Testament, may provision na sa atin ng Panginoon. At ang Panginoon, pinoprotektahan tayo. Kung may mga bagay na gusto kang gawin, at hindi niya ibinibigay sa'yo, no po, take it as it is. Turuan mo pong kalmahin ang iyong sarili. Matuto kang manahimik at magdasal. Kausapin mo ang ating Diyos. At through sa iyong pananahimik, pagdarasal, pagbabasa ng Biblia, papasok dyan yung encouragement, yung encouraging ng ating Panginoon, ng ating Diyos. And through those encouragement, through those wisdom of the word, through those learning, di ba? Kaya nga sabi sa Romans 5, 3-5, di ba? Huwag ka lang magagalak. Magalak ka rin sa panahon na may tribulation. Tama po ba? Sige, basahin nga po natin. Rome. Ano po? Basahin po natin. Romans 5, 3-5. Sige po. Sabi po sa Romans 5, 3-5, ayan po Ayan. Sabi po sa Romans 5, tapat ko sa ilang. Romans 5, 3-5. Sabi po dito, hindi lamang iyan, ikinagagalak din natin ang mga kahirapang ating tinitiis. Dahil alam nating ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. Verse 4, at ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng mabuting pagkatao. Kaya pala nadidevelop ang karakter ng tao.
dahil sa kanyang pagtitiyaga. Natututo siya na magtiyaga, magpakahirap, magtiis dahil ang nabubuo ay ang kanyang karakter. Kaya mga magulang, huwag po nating katakutan na nahihirapan natin mga anak. Dahil yan ang bubuo sa kanyang karakter. Yan ang bubuo sa kanyang pagkatao to survive, no, sa susunod na generation nila. Amen? And pagkatao at nagbubunga ng pag-asa ang mabuting pagkatao. Bakit? Maraming paraan ng Diyos. Pag nakita ng tao na ikaw ay nabuo ulit ang pagkatao, ang integridad mo ay bumalik, ang kredibilidad mo, makikita mo yung pag-asang ibinibigay ng Diyos sa iyo. Yung opening, yung opportunity na binibigay sa iyo, yun ang magbibigay sa iyo ng pag-asa. Not only on the material things, even in your spiritual life. No? Hindi mo mamalayan. Bigla ka ng member ng usher team, bigla ka ng member ng music ministry, bigla ka ng pastor ka na. Hallelujah. Ayan po yung sinasabi dito. Ano po? Na ang pagtatyaga ay mabuting pagkatao, nagbubunga ng pag-asa. No? At ang pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos, hindi daw po tayo binibigo ng pag-asang ito. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, sabi, ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Praise God. Yan ang comfort, mga kapatid. Ano po? Ang totoo pong mananampalataya, hindi niya po hinihingi na tanggalin sa kanya. Lord, tanggalin mo sa harapan ko ang problema kong ito. Ang totoo pong mananampalataya na nais pong lumago sa pananampalataya, ang hihingi niya, Lord, bigay mo po sa akin ng talino, galing, lakas, pagtitiwala sa iyo para malampasan ko ang nasa harapan ko na ito. Meaning, mga kapatid, ang hihingi natin ay yung mga bagay na mag-e-equip sa atin to overcome ang mga challenges na nasa harapan natin ngayon. Huwag po nating hingin na tanggalin ng Diyos sa harapan natin to. Ang hingin po natin, malampasan natin, tulungan tayo ng Diyos, i-comfort tayo ng Diyos, i-encourage po tayo ng Diyos. Lord, no? Turuan mo po kami to overcome this one. Amen? Ganyan po ang Panginoon. Ang Panginoon, hindi kanya gustong manghina sa buhay mo. Ganyan po ang Ama na ating pinananampalatayanan. He wants His children to accelerate. Ulitin ko, God the Father wants His children to accelerate. At sa acceleration, may dalawang pagtingin, di ba? Kaya kailangan din ang mindset maliwanag. May mindset na sinasabi na ang mindset ay parang gulong lang daw po ng buhay ang buhay ng tao. At yung isa naman ay parang spiral ang buhay ng tao. So anong pipiliin mong mindset? Yung gulong, taas, baba, na ang buhay daw ay parang gulong lang ng buhay. Ha? Minsan nasa taas, minsan nasa baba. At minsan may nagugulungan pang hindi maganda yan. So in short, there is a cycle of defeat. Cycle lang. Baba, taas, baba, taas. Pero pag ang ating pinaniwalaan, ayon sa salita ng Panginoon, na ikaw ay lalago, ikaw ay tatalino, ikaw ay lalakas, ang pananampalatayang yan ay parang spiral. Nag-umpisa ka sa pinakamababang kamalayan bilang isang mananampalataya, konti lang alam mong verse, konti lang naunawa mo sa Bible, pero dahil ikaw ay patuloy na lumalakad sa spirito at katotohanan, natututo ka sumunod, nagkakamali ka pa rin, pero sumusunod ka, okay ka lang na itama, okay kang i-correct, nabubuo ang iyong pagkataong muli, ang kredibilidad mo ay lumalakas at tumataas. Mamamalayan mo, nasa isang ministry ka na. Ha? Ganyan po yung buhay, mga kapatid. Natututo ka, lumalakas ka. Hindi ka po nilikha ng Panginoon para maging talunan. Nilikha po tayo upang maging mananagumpay. Why? Dahil ang Diyos natin ay Diyos na mananagumpay. Victorious God. Di ba tayo ay ginawa? Hindi po ba? In the image and likeness of God. Amen? So, ibig sabihin, kung ang ating Diyos ay mananagumpay din tayo. So, wag mong hayaang pumasok sa isip mo. Talunin ka ng kahinaan ng loob na ikaw ay maging lumpo habang buhay. Ang sabi ni Pedro at ni Juan, no? Sa Acts 3 verse 9, ginto at pilak wala ako.
Pero kung ano ang meron ako, ibibigay ko sa iyo. Sa ngalan ni Jesus na taga Nazareth, stand up and rise. At nung hinawakan ni Pedro ang kamay dahil nanampalataya naman ng isang lumpo for 38 years, siya'y gumaling. Totoo yun mga kapatid. Your faith heals you. Ang ating pananampalataya, pagagalingin tayo sa ating mga matagal na pong mga ika nga ay isipin, no? O kinatatakutan. Amen po? So ngayon mga kapatid, ano po? Hallelujah. Praise God, praise God. Ano po, patapos na po tayo. Last point, ano po? Ang last point po natin ay disciplining in love. Sabi po sa Hebrews 12:10, for they indeed for a few days chasten us. No? Ganyan naman po mga kapatid. No po, ang pagdidisiplina po, hindi naman po yan permanente. Huwag niyo pong isipin na habang buhay ang pagdidisiplina. Sabi po sa Biblia, for they indeed for a few days chasten. Anong sabihin ng chasten? Ano po? Kinakastigo. O itinatama. Ayan. Itinatama po tayo. No? As seemed best to them. Ang mas akala natin, no? Akala natin, sa ikabubuti lang nila, ganun. Hindi natin alam, sa ikabubuti pala natin. But He, for our profit, yung pala, ay sa ating ikabubuti. That we may be partakers of His holiness. Kasi alam niyo po, ang tao na walang disiplina, ang tao na walang pagsunod, ang tao na walang pagkilala sa otoridad, hindi niya po mararating yung holiness. Kasi ang unang i-request sa'yo ay pagpapakumbaba at pagkilala sa sarili mo na ikay mahina at ikay may makasalanan. Pero ang sabi po dito, kung sino daw po ang itinatama at sabi natin kinokorek ng ating Diyos. At sabi nga sa ibang verses na Bible, kung sino daw po ang chinechasen o itinatama ng Panginoon ay siyang mahal niya dahil siya'y anak ng Diyos. Pag daw tayo po ay hindi itinatama ng Diyos, magtanong na tayo. Hindi tayo anak ng Diyos. Amen? So, may isang issue po tayong kailangan ditong mabigyan ng linaw. Mga magulang, mga anak. Ang pagmamahal po, ang totoong pagmamahal, na po, yung fervent love na diniscuss natin, yung mataimtim at masidhing pagmamahal, kalaki po dyan, ano po, ay ang pagdidisiplina. Pag po ang sinasabi nating quote-unquote pagmamahal ay walang disiplina, mga kapatid, hindi po siya qualified na tawaging pagmamahal. Ang tawag po natin doon ay toleration. Ang tawag po natin doon ay, excuse me for the word, pangungunsinte. Kaya po, sa hapong ito, ako'y naniniwala at nananalangin na po, na yung attributes ng ating Diyos Ama, kung papaano niya po, tingnan niyo po, mula Old Testament hanggang New Testament, consistent ang ating Panginoon. At ipinakita niya yan magpahanggang ngayon. Kaya nating i-verify ang kanyang mga sinabi noon, magpahanggang ngayon natutupad. Amen? So again, mga kapatid, po, ang attributes po ng God the Father, unang-una ay yung provision niya, provision ng pagmamahal niya, no? Both in the physical and in the spirit. Protection niya sa atin, encouragement, no po? Yung comfort na ibinibigay niya sa atin through the words, papadala siya ng mga tao upang tayo kalingain. Okay? Binigyan niya tayo ng suitable partner. Ang mga anak, binigyan binigyan kayo ng magulang. At yung mga magulang na yan, na po ang pinagkatiwalaan ng Panginoon upang tayo madisiplina. Dahil ganyan ang ating Diyos Ama. Ang Diyos Ama ay may pagmamahal ng may pagdidisiplina. Dahil siya ay Diyos ng kaayusan. Amen. Mga kapatid, yan po ang mensahe ng ating Panginoon sa hapong ito. No po? Hallelujah. Praise God. No po? God the Father. Kasi yung pagbabago, yung gustong ipatupad ng Panginoon, welcome po yan sa lahat. Ang tanong lang, ready ka ba?
Ready ka ba? Ready ka ba for the correction? Ready ka ba for the engagement? Ready ka ba for the development? Ready ka ba sa pagsunod? Ready ka bang tumanggap ng pagtatama? Ready ka bang maglingkod? Kasi may inihanda na po ang Diyos sa atin. Bawat isa may nakahanda po sa atin. Ganyan po ang ating Ama, God the Father. Amen? So mga kapatid, sa hapong to, tayo po ay magpasalamat at manalangin. Ano po? Lord, marami pong salamat. Thank you for your word. Salamat po sa iyong mga itinurong principles sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa mga paglilinaw mo sa amin. Lord, nais pa po namin kayong makilala. Nais pa po namin makita, Panginoon. Papaano pa po namin maiaayos ang aming mga buhay, ganun din po ang aming mga anak at ang mga susunod naming henerasyon. Lord, aming dalangin. Through your words, through our obedience, faithfulness, and submissiveness, Panginoon, aming dalangin, lahat po na nandito, sabay-sabay po nating sabihin, Panginoon, palakasin mo po, protektahan mo po, kalingain mo po ang aming pamilya. Lord, in the mighty name of Jesus Christ, strengthen the family, empowered the father and the mother, O Lord. Strengthen mo po ang aming mga anak, Panginoon. Bigay mo po sa aming mga anak, Panginoon, yung puso, mapihit ang kanilang mga puso pabalik sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Sa amin pong mga mahal sa buhay, amin pong magulang, aming mga kapatid, Panginoon. Give us the wisdom and the boldness, O Lord, to share your word. Marami pong salamat, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ. Lord, ganun din po aming pinapanalangin lahat ng nakapakinig, Panginoon, sa yung platform na ito sa daily life sharing. Continuously bless them. Continuously give them the protection and provision, Panginoon. And we pray, Panginoon, na the time has come for them to really desire to know you more, to understand you more, to obey you as a final standard and a final say in our lives. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga panuntunan na aming narinig sa hapong ito. In the mighty name of Jesus Christ. Everybody say, Amen and Amen and Amen. Marami pong salamat. Magkita-kita po tayo ulit bukas, 2:00 na po ng hapon. Thank you so much. Na po. God bless everyone.